And all of a sudden, I am unaware of these afflictions. It lives my glory, and I realize just how beautiful you are, and how great your affections are for me. And oh, how it loves us so.
Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid at linggo na naman ngayon at nais ko pong anyayahan ang bawat isa na pakinggan at pag-aralan natin ang mensahe ngayon at hindi pa po natin alam, katulad sinabi natin ngayon ay August 15 ay kung ulit tayo online. Kaya po ay libre tayo na tayo ay nakakapanood kahit sa ating mga bahay. Mapapanood natin to minsan ito at mapapakinggan natin sa ating sariling panahon. At bago tayo magsimula mga kapatiran, tayo muna po manalangin sapagkat kailangan natin hilingin ang Diyos na pagpalain ang ating mensahe sa umagang ito ng linggo. Tayo manalangin. Lord, maraming pong salamat pagkat binigyan mo kami ng pagkakataon. Ang pagkakataon ito ay hindi po namin matapos-tapos. At kami, Panginoon, alam namin na pagka ganitong panahon, kami ay nakahanda na ng aming gagawin. At ito ay para sa kapakinabangan ng bawat isa, lalo-lalo na mga kapatiran at ako mismo na bilang mga ngaral. Panginoon, marami pong salamat sapagkat sa aming kakayahang ito, binigyan mo kami, Panginoon, ng pribilehiyo na maging tagapagbahagi ng iyong banal na salita. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. At kami ay yung binigyan ng panahon at niling po namin ang Santong Espiritu na siyang lumukob sa amin, magbigay sa amin ng boldness sa aming pag-aaral sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang isang magdalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Ang ating pag-aaralan ang ating topic ay tungkol sa serve the Lord enthusiastically. Medyo nakakaintriga pa mga kapatid ang salitang enthusiastically sapagkat ito ay nag-ugat sa salitang enthusiastic. Nang ibig sabihin ay tayo ay maglingkod na mayroon excitement, maglingkod na tayo ay mayroon fervor in order to keep our zeal alive or on fire. Ibig sabihin po tayo, hindi lang po tayo naghahanda, hindi lang po tayo ready, hindi lang po tayo nagbasa bago ang misang ito, kundi tayo ay mayroong zeal na sabi dito, something that we can share. Sabi dito, sometimes it looks like mayabang. Sapagkat po tayo ay nagbabahagi na para ba tayo nagbabrag, nagmamalaki ng ating nalalaman, na hindi po talaga yun ang ating ibig sabihin doon. Kundi ang ating ibig sabihin ay ihayag ang salita ng Diyos sa abot ng ating makakaya upang maunawaan ang ipinaparating ng ating Panginoon. At sa aking palagay, this is our burning heart desire for God's truth. Ang Kristiyano hindi lamang naligtas, tayo hindi lamang na born again, kundi tayo ay nagsasaliksik. Ang salita nga ang ginagamit natin dyan minsan ay nagdidig, naghuhukay ng mga katotohanan na makikita natin sa Biblia. Kaya po, itong salitang ito ay medyo nakakaintriga sapagkat sabi nga natin, ito ay kailangan makapag-influence, mahikayat natin ang ating mga kasamahan
na maglingkod na mayroon excitement, mayroon fervor, on fire, may boldness. Sabi nito, alam niyo mga kapatid, nung makita ko yung Matthew chapter 25, verse 23, ang sabi doon ng Panginoon natin, well done, good and faithful servant. Ang katapatan, ang tinutukoy ng Panginoon doon, na naging matapat siya sa paglilingkod, at dahil sa kanyang matapat na paglilingkod sa responsibilidad na iniatang sa kanya ng Panginoon, binigyan po siya ng magandang, ibig sabihin, iprinomote ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Sa Matthew chapter 25, verse 23. Alam niyo mga kapatid, ang maglingkod tayo sa Panginoon, isa pong karangalan. Hindi po natin yan pwedeng sabihin na ito ay pabigat. Sabi nga ng Biblia, tayo ay liberal ng ubasan ng ating Panginoon. Nang ibig sabihin ng liberal, tayo talaga nagbubungkal. Nagkukuhan tayo, linilinang natin ang lupa upang tayo makapagtanim ng punla. Kaya sa umagang ito, makikita po natin ang ating pag-aaralan na ang sabi nito, ang exhortation, makikita po natin sa Romans chapter 12. Tingnan po natin ang 7 and to 10. Ito po ang pagkakasabi. Tingnan po na muna natin ang konteksto. At ito po ay titingnan natin sa salitang Tagalog. Subalit ang aking outline ay English. So, ibig sabihin, mula sa Tagalog Bible, papunta sa English na outline, para maipaliwanag natin na maayos. Ang sabi sa verse 7, Romans 12:7. Ito ang pagkakasabi. Kung maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Kung tayo teacher, magturo tayo ng maayos. At mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Sa puntong ito, ang ating babasahin naman ay sa pagpapatuloy ng verse 8. Kung pamumuno o leadership, mamuno ng buong sikap. Ibig sabihin, ang pamumuno natin ay pagsikapan natin na mapaganda, mag-exercise tayo ng leadership, sabi dito, ng buong kaya. Kung mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Ibig sabihin, kung tayo ay, alam niyo mga kapatid, yung kawang gawa ay katulad ng panahon ngayon, ay yung sinasabi nilang pantry. Kawang gawa ang kanilang gustong ibig sabihin doon. Nagbibigay po sila ng mga gulay para sa mga tao. Pero, ang iba ay mayroon masamang motibo. Ibig sabihin, kung tayo gumagawa ng kawang gawa, dapat po tayo ay gumagawa upang tayo makatulong. Sabi dito, if you are a teacher, you have to speak boldly. Tayo ay magsalita ng mayroon excitement. Mayroon tayo makapagdala ng emosyon. Sabi dito number 2, be encouraging to others. Give generously. Ang giving generously mga kapatid, halimbawa, ikaw ay nag-encourage na magbigay ang mga kapatiran. Pero ikaw ay hindi nagbibigay. Iyan po, mga kapatid, ay mali po. Katulad po yan ng kasalanan na nangyari kay Ananias at Sapphira noong panahon ng bago pa lamang matatag ang iglesia, mabigat na kasalanan ang pagsisinungaling sa Panginoon. Ang sabi doon, nagsinungaling sila, si Ananias at Sapphira, noong hindi pa nila
hawak ang kanilang ibibigay sa iglesia, ipinangako na nila yon. Nung nasa kanila na, hindi nila ibinigay sa Panginoon. Ang sabi dito, give generously. Tayo magbigay ng buong loob na bukal sa ating puso. Ang sabi dito, kung ikaw naman ay nasa posisyon, be responsible. Seriously fulfill your responsibility. Ang sabi sa verse 8. At sabi pa rin sa verse 8, be kind, gladly. Dahil sa ating kabutiang loob, mayroon tayong kagalakan sa paglilingkod. Mabuti tayong tagapaglingkod sapagkat po tayo, mahinahon tayo, nagbibigay po tayo ng salita ng Panginoon. Hindi po nagdudulong-dulungan, kundi po tayo, ang sabi po dito, be kind and be glad. Dapat ikagalak natin habang tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Hindi po tayo napipilitan. Hindi po tayo nagdudulong-dulungan. Ang sabi po dito sa verse 9, love sincerely. Alam niyo mga kapatid, ang pag-ibig natin sa ating Panginoon ay dapat tapat. Sincere po, ang sabi ng Biblia. Dapat po tayo nagtotoong iniingatan natin ang bagay na yan sapagkat po mga kapatid, mayroong mga taong umiibig sa kapwa mananampalataya pero may masamang balak. Hindi po yun ino-honor ng Panginoon ating Diyos. Ang sabi nga sa verse 9 and 10, hate what is wrong. Love what is good. Kaya kailangan po tayo marunong umibig sa tama. Yung tamang motibo. Kung ano ang tama, doon tayo. Kung anong mali, iwasan natin. Dapat kamuhian natin ang mali. Huwag po nating kinukonsente, huwag po nating pinapanigan ang mali. Ang sabi po nito, hate what is wrong, love what is good. Yan po ang sabi sa verse 10, na ito nga ang babasahin ko. Mag-ibigan kayo ng parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ibig sabihin, bigyan natin ang iba ng pagpapahalaga. Katulad, ang sabi nga ng Biblia, katulad din ng ating pagpapahalaga sa ating sarili. Kinakailangan po ang ating paggagawa ng mabuti ay katulad din ng ang kabutihan na gusto natin na gawin ng ibang tao sa atin. Huwag po yung gagawa natin ng mabuti sapagkat siya nakagagawa ng mabuti sa atin. Tayo gumagawa ng mabuti na sa loob ng pagpapalakas ng exhortation ng ating Panginoon. Ang exhortation council at pagpapalakas ng salita ng Panginoon. The exhortation for all believers. At sabi nga dito, itong mga sabi nga dito sa number 1 hanggang number 7 na sinabi natin, yung number 7, hate what is wrong. Love what is good. Maliwanag po na sinasabi dito na ano man ang mali na nakikita natin, huwag po nating papanigan. Ito po ay binibigyan ko ng diin sapagkat po magkakamali tayo kapag tayo pumanig sa mali. Alam naman natin na mali. Ito po ay ito sinasabi niya sa lahat ng mananampalataya dito sa mga taga-Roma, talatang 12 ay kabanatang 12, talatang 7 hanggang 10. Mga kapatid, kailangan yan po ay nakapaloob sa salita ng Panginoon. Huwag po nating sasabihin na yan ay sarili lang nating salita. Isipin natin na yan po ay salita ng Apostol Pablo. Sa mga taga-Roma, ipinaparating sa atin. Sa bawat isa sa atin, ipinaparating ng Apostol.
At iyang salitang yan ay nagmula sa Panginoon. Ginamit lamang si Apostol Pablo para iparating sa atin. Ang sabi po rito sa number 2, sa point number 2, the motivation for all believers. Tingnan natin sa verse 11 hanggang verse 12. A life that shows practical Christianity. Kinakailangan po ang Christianity natin practical. Kinakailangan po ang mga salita ng Panginoon magagamit natin sa ating pang-araw-araw buhay. Yan po ang ibig sabihin ng practical. Something that we can apply sa buhay natin. Something that we can apply in our daily lives. Yan po ang ibig sabihin ng practical. Ang sabi po rito, rejoice confidently in your hope. Sa verse 12, mula muna tayo sa verse 11, basahin natin sa verse 11. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Sa English mga kapatid, sa verse 11, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Rejoice in our hope. Be patient in trouble and keep praying. Yan po ang sabi sa verse 11 and 12. Tingnan natin sa Tagalog, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magdala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong mga kapighatian. Ang kapighatian, sa panahon na tayo nagkakaroon ng kapighatian, ang sabi ng Panginoon, kinakailangan po tayo magtiyaga. Sapagkat doon po talaga natin i-apply ang ating katsagaan sa panahon na tayo ay may kapighatian. Ang sabi po rito mga kapatid. At sabi dito, magdala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Alam niyo mga kapatid, maganda ang pagkakasalaysay dito ni Apostol Pablo sapagkat mayroon progress. Ang sabi po rito ng Apostol Pablo, magdala kayo dahil sa inyong pag-asa. The hope. Mayroon tayong hope. Ang sabi ko dito, rejoice confidently in your hope. Keep on when trouble comes. Ang sabi pa dito, continue in prayer. Ang sabi sa verse 13, ang sabi sa talatang 13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo ang inyong buong puso, ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Hospitality po, mga kapatid. Kinakailangan po ipagamit po natin ang ating mga tahanan. Ang sabi ng iba, ang tahanan niya namin malinis, magdudumi lang niya sila dito sa aming bahay. Hindi po ganun ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano po tayo ay mayroon tayong paniniwala na ang Kristyanismo, ang pananampalataya, pumapasok ka na muna sa pinto. Hindi papasok ka sa receiving room. Then, pwede kang pumasok sa kusina. Ang ibig sabihin noon, magkakaroon kayo ng fellowship sa receiving room at magkakaroon kayo ng sharing sa kusina. Sabi dito. Sabi dito, perseverance and help because of our hope in God. Dahil tayo may pag-asa, alam po natin na ano man ang ginagawa nating mabuti, ibabalik, gagantihan po yan ng Panginoon. Kaya kinakailan po tayo, ang sabi po sa verse 13, perseverance and help because of our hope in God. Kinakailangan po tayo sa talatang 13, tumulong sa pangailangan ng mga kapatid. Noong isang araw, mayroon po sa amin dito ipinadala. Nung internis ko, nakita ko doon sa sinabi ng isang kakilala natin na nanggaling sa mga kaibigan natin na mga kasama ng aking anak, nagbigay sila ng
konting tulong sa amin. Mga gulay, ganyan, mga pagkapagkain, mga gano'n. At alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, magtulong tayo, tumulong tayo sa ating mga kapatiran. Ang sabi sa akin ng babae naghatid dito, pinabibigay niya ng inyong mga kakilala, mga kaibigan ninyo. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ng katulad dito, tayo ay nagtutulungan. Kailangan makita natin ang kabutihan ng Panginoon. Ma-experience natin na sa kabila ng kapigatian ito, na tayo ay nagtataga, napipersevere tayo. Mayroong mga taong may mabuting kalooban at sila ay tumutulong sa atin. Sila ay ginagamit ng ating Panginoon na para tayo ay mabahaginan ng pagpapala at tayo ay ma-encourage. Ang sabi ko natin, sabi nga natin dito, motivation for all believers. Kinakailangan po tayong mga mananampalataya, lalong-lalo na ipadama natin ang bagay na katulad niyan. Huwag po tayong mag-atubili na tumulong kung kaya lang naman natin tumulong. Ang kaunting tulong ay malaking bagay kapag yan ay ibinigay natin. Kaya mga kapatid, ito ay motivation na ibinibigay sa atin ng Panginoon at sinabi niya kay Apostol Pablo. Sabi natin dito, a life that shows practical Christianity. Practical Christianity. Application of the truth. Alam niyo mga kapatid, kung tayo ay hindi mananampalataya, sasabihin natin, marahil sasabihin natin na bahala nga sila sa buhay nila. Mayroon naman silang kakayahan. Kaya naman nila yan malampasan. Katulad din naman yan na namin na kami ay nagpupunyagi sa kabila ng problemang ito, sa kabila ng pandemyang ito. Hindi ganun mga kapatid. Kung mayroon lang naman tayong may tutulong sa panahon ng kapighatian, sabi dito, ay iparating po natin yan. Iyan po ang ibig sabihin niya. Ang sabi po rito sa ating pag-aaral, binigyan tayo ng Panginoon ng karapatan upang makapasok at ma-experience ang kanyang kabutihan. Sa paggawa natin ng mga bagay na katulad niyan, iyan po ay magbibigay sa atin ng karapatan, karanasan, upang madama natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. At iyan ay mahalaga. Hindi na lang puro problema ang mangyayari sa atin. Kundi ipinapadama ng Panginoon ang kanyang pagkalinga sa bawat isa sa atin. Assurance access to enter into the most holy place because of the blood of Jesus Christ. Yan nga ang sinasabi mga kapatid. Basahin lang natin sa Hebrew chapter 11 verse 1. Sapagkat po ito talaga mga kapatid ay nakikita natin na ang ginagawa ko ba na-recognize ng ating Panginoon? Iyan ba ay valid sa paningin ng Panginoon? Basahin po natin sa Hebrew chapter 11 verse 1. At ito po ay nung ako po noon ay ito po ay nagamit sa akin itong bagay na ito. Great example of faith. Malaking halimbawa, dakilang halimbawa ng pananampalataya. Basahin po natin ang verse 1, 11:1. Faith is the confidence that we hope for will actually happen. Ulitin po lamang natin. Faith is the confidence that we hope for will actually happen. It gives us assurance about things to see that we cannot see. Binibigyan tayo ng Panginoon ng katiyakan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Iyan po ang pag-asa natin.
Ang pag-asa ay hindi po natin nakikita sa ngayon. Pero katulad ng mga sinabi ko, ang pag-asa ay binibigay sa atin ngayon habang hindi pa natin nakikita ang bagay na yun. At ang bagay na yun, ang sabi nga natin, sinabi ko na yan dati, na ang bagay na yan ay may kinalaman sa kanyang reward sa bawat isa sa atin. Sa pagdating ng Panginoon, tiyak na tayo ay makakasama sa kanyang pagbabalik. Bababa siya na katulad ng pag-akyat sa alapaap, makikita po natin siyang bababa. Yan ang sabi ng Panginoon. At iyan ang ating pag-asa. Ang mga ngaral, yan po ang kanilang ipinapangaral na ang Panginoon ay babalik sa kanyang takdang kapanahunan. Yan ang sabi natin dito. At sabi dito sa verse 1 na to, sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the confidence that we hope for will actually happen. Tayo naniniwala dito dahil sa pananampalataya. Nananampalataya tayo na mangyayari ang mga bagay-bagay na inaasahan natin. Ano ang inaasahan natin? Ang sinabi ng Panginoon na ako'y babalik. Ang sabi niya sa John chapter 14, ang sabi niya sa John chapter 14, tingnan natin sandali. Sinabi niya na maliwanag sa John chapter 14, verse 6. Sabi ito, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through me. If you had already known me, you would know who my Father is. From now on, you don't know him and have seen him. Hindi po natin nakita ang Ama, pero po tayo umaasa na may Diyos talaga. Basahin po natin sa Hebrews chapter 10 verse 19. Bilang follow-up natin sa ating pag-aaral na to. Hebrews chapter 10 verse 19. And so there, my brothers and sisters, we can boldly enter into heaven, most holy place, because of the blood of Jesus. Tayo po ay may karapatan at tayo po ay nakakatiyak na makakapasok sa piling ng ating Panginoon dahil sa dugo ni Kristo. Tinanggap natin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap natin ang good works ni Christ, hindi ang good work natin. Hindi ang good works natin. Hindi po tayo maliligtas dahil sa ating paggawa ng mabuti. Maliligtas po tayo sa ginawa ni Kristo mabuti para sa atin. Sabi dito po, by His death, Jesus opened a new life-giving way through the curtain in the most holy place. And since we had a great priest who rules over God's house, let us go right into the presence of God with sincere heart, fully trusting Him, for our guilty conscience have been sprinkled in with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Alam niyo mga kapatid, ang katulad ng sinabi ko na ang salita ng Panginoon ay ihalin tulad sa tubig. Na habang tayo ay nag-aaral ng kanyang salita, ang ating konsensya ay nababago, nawawash out yung mga masasamang thoughts natin, yung mga masasamang kaisipan natin, napapalitan po ng mabuting salita. Napapalitan ng mabuting laman ang ating kaisipan. Ang sabi po dito sa verse 22. At basahin natin ang verse 23. Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm for God. For God can be trusted to keep His promise. And then verse 24. Basahin po natin. Let us think of ways to motivate one another to act of love and of good works. Mayroon po tayong katiyakan na tayo makakapasok sa most holy place.
because of the blood of Christ. Alam niyo mga kapatid, ang tinutukoy dito ng Panginoon ay katulad ng illustration nung Old Testament, na ang templo, ang tabernakulo ng unang panahon ay mayroon dalawang bahagi. At ang kasulok-sulukan, ang itong bukana ay tinatawag na holy place, subalit ang kaloob-looban ay tinatawag nila na most holy place. At ang nakakapasok doon ay sa saserdote lamang. Lahat ng mga saserdote nakakapasok doon sa inner room ng tabernakulo. Subalit, nung si Kristo ay mapasa atin, binigyan niya tayo ng karapatan na makapasok sa inner part ng tabernakulo na ang tawag doon, the most holy place. Because of the blood of Christ na ating pinapaniwalaan. Kaya nga sabi dito, sa ating binasa, let us think of ways to motivate one another to act of love and of good works. Na dahil po sa ganong mga bagay na ginagawa natin na patungkol sa Panginoon, binigyan niya tayo ng pag-asa, hope, assurance to access, to enter in the most holy place because of the blood of Christ. Nang dahil kay Kristo, binigyan niya tayo ng karapatan na makapasok sa kanyang presensya. Katulad ni Moses noong panahon, ay pinagbawalan siyang lumapit sa Panginoon dahil ang luklukan ng Panginoon ay banal. Binibigyan po tayo ng karapatan na pumasok doon sa kanyang presensya, na nanalangin po tayo direktamente. May pag-asa po tayo na tayo po ay pakikinggan ng ating Panginoon. At sabi nga natin, kinakailangan po natin tingnan maigi ng ang dalawang lugar na ito, holy place at saka yung the most holy place, ay dalawang bahagi ng tabernakulo. Na kung saan po tayo ay hindi lamang makakapasok sa tabernacle ng Panginoon natin Diyos, sa unang bahagi na ang tinatawag natin holy place, kundi po tayo ay mayroon na tayong karapatan ngayon na pumasok sa most holy place, na kung saan naroon ang kaban ng tipan, ando doon sa most holy place. Ang laman ng kaban ng tipan, ando doon po yung 10 utos ng Panginoon, yung tipak ng bato ng 10 utos ng Panginoon. Yung tungkod ni Aaron, ando doon sa loob ng yung kaban. Ang tawag natin sa Tagalog, kaban. Naroon din ang mga tinapay na nagsisimbolo ng ating pakikipagtipan sa Panginoon. Ang tawag nga noon, kaban ng tipan. Sapagkat po, doon sa kaloob-looban na mayroong kaban ng tipan, iyon po ay nagsisilbing kapangyarihan ng Diyos. Simbolo ng kapangyarihan ng Diyos ang kaban ng tipan. At mga kapatid, noong panahon kapag ang kaban ng tipan ay ninakaw, halimbawa ninakaw ng mga tao, ang mga taong nagnakaw niyan ay paparusahan ng Panginoon. Ganon kabanal ang lugar na yan. Ang tinatawag natin na the most holy place, na ando doon ang presensya ng Diyos. Pag ang saserdote ay hindi malinis, pumasok doon sa the most holy place, siya po ay kinukuha na lamang, patay na. Papalabas o papunta sa holy place ng ibang saserdote. Kaya po yung saserdote ay mayroon po siyang tali sa kanyang tiyan, dahil kapag ka po siya hindi worthy na pumasok sa most holy place, siya po ay kikitlin ng Panginoon. Subalit sa ating kapanahunan, binigyan po tayo ng access, ng karapatan na pumasok sa most holy place. Ang sabi ng Biblia, na makakapasok tayo sa most holy place dahil sa ating pagtanggap kay Kristo Jesus. Dahil sa ating relasyon sa Diyos.
tinanggap ng Panginoon ang ginawa ni Kristo na siyang kasapatan sa kanyang justice, the justice of God. Ang tawag doon ay propitiation. Nasapatan, natugunan ng sapat yung hinihingi ng Panginoon na pagtutubos. At yun naman ang ating tinanggap na si Kristo ay tagapagtubos natin, Savior natin. Kaya po ang individual Christian ay mayroon karapatan na pumasok sa presensya ng Diyos, ang tinatawag natin doon, the most holy place. Sa inner portion ng temple, sa inner room ng templo ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi po biro-biro ang ating relasyon sa Diyos. Binigyan niya tayo ng exhortation na dapat po tayo maglingkod ng tapat, na mayroon pag-aapoy, na mayroon fervor, na mayroon boldness. Binigyan niya po tayo ng encouragement na tayo ay makita ng ibang tao na alam niyo ang encouragement kapag tayo kumilos ng tama, ng maayos sa loob ng sa abang tayo naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, iyan po ay contagious. Iyan po ay nakakahawa sa kaisipan ng ibang tao. Sapagkat po tayo hindi nalululusan, ang mga kapatiran natin, ang ibang tao, ay hindi rin malululusan sapagkat nakikita nila na sa kabila ng mga ang sabi nga natin dito, mayroong mga pagsubok sa buhay, subalit po tayo patuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya yan ay nakakahawa, nahahawa natin ang tao. At alam niyo mga kapatid, idadagdag ko lang to. Nung Old Testament times, ang templo po, ang literal na templo ay isang maliit na building po yan. At iyan po ay napapaligidan ng mga tribo ng Panginoon. Yung 12 tribe of Israel surrounding the camp. At makikita sa harap, doon nakakamp ang tribo ni Judah na umaabot ng 186,400 katao. You can just imagine na ang templo ng Panginoon ay pinapaligiran ng mga Kristiyano ito, ng 12 tribe of Israel. At sa bandang kanan ng side ng camp ng tabernakulo, doon naman nakakampo sila yung tribong ang pangalan ay Dan, kasama niya si Aser, kasama niya yung tribo ni Naphtali, na laksa-laksa, ang dami nila, 157,600. Sa likod naman, doon naman nagka-camp si Ephraim, na mayroon silang total na bilang na 180,100. Dito sa bandang kaliwa, pag nasa harap ng tabernakulo, naroon naman ang tribo ni Ephraim, ni Reuben, na may bilang na mayroon silang umaabot ng 151,450 katao. At sila po nakapaligid sa tabernakulo. Ganon ka banal ang tabernakulo sapagkat po sila ay mayroon nakapaligid ng mga tribo ng Panginoon natin. Yung 12 tribe of Israel. Kung ang kasama nga ni Reuben din sa bandang kaliwang side ng templo, naroon yung kanyang kapatid na si Gad, si Reuben, at saka si Simeon. Sa bandang kaliwa ng templo, ando doon ang tribo nila at umaabot sila na 151,450 katao. Kaya makikita natin na ang templo noong unang panahon gano'n lamang kasagrado sapagkat po yun ay napapaligiran
ng 12 tribe of Israel, araw at gabi, binabantayan po yung templo. Tayo po, mga kapatid, ilagay ko na konti sa ating kalagayan, sa ating kapanahonan. Katulad po ng ating iniaral ng panahon, ng nakalipas ng mga araw, na tayo po ay mayroon angel na sa atin nagme-minister. At iyan po mga angel na yan ay sugo ng ating Panginoon, special messenger ng Diyos, upang tayo ay bantayan, upang tayo ay proteksyonan. At ako'y naniniwala na ang mga mananampalataya na lumalakad ng ayos sa kalooban ng Panginoon natin Diyos, naririyan ang kanilang mga bantay na angel na yan. Ngayon mga kapatid, sa bagay na yan, mayroon akong 3 katanungan na gusto kong itanong sa bawat isa inyo. Na ito ay tinatawag natin na breakout question. Ang sabi ko rito sa number 1, how's your attitude in serving God? Ito ba'y itinuturing mo na ito'y isang pribileyo, isang karangalan na tayo ay gamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan? Hindi po pabigat ang turing natin doon, mga kapatid. Hindi po pabigat sapagkat sinasabi nga natin na ito ang pagkapahingahan na binibigay sa atin ng Panginoon. Ang maglingkod sa pinakamataas na hari ng mga hari. Sabi nga natin. Maalala ko lamang yung kwento sa isang mananampalataya sa Korea. Yung Korean preacher, mayroon panauhin. Ang sabi ng kanyang sekretarya, Sir, mayroon po kayong bisita. Nag-aantay po sa labas. Ang sabi ng preacher, mag-antay po siya. Mag-antay siya. Antayin niya ako na ako'y lalabas diyan. Bakit po, sir? Anong sasabihin ko sa kanya? Ang sabi ng preacher, ang kausap ko, ang pinakamataas sa buong mundo ay ang Diyos. Ang tinutukoy niya. Nananalangin yung preacher na yon, kaya ayaw niya na yung panalangin ng iyon ay ipagpalit niya sa kanyang panauhin. Mahalaga at banal at sagrado ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito ang aking katanungan. Ano ba ang ating ugali? Ano ba ang ating pagturing sa ating paglilingkod sa Panginoon? Itinuturing ba na ito na isang karangalan? Na tayo ay binigyan ng pagkakataon? Na tayo ay na-involve sa mundong ito? At nung kapanahonan na dumating, tayo hindi naman naglingkod lang sa mundong ito, kundi naglingkod na rin tayo sa Panginoon. Kung bakit maituturing natin na tayo ay naglilingkod sa hari ng mga hari, sapagkat po tayo, binigyan rin tayo ng karapatan na maglingkod sa ating mga trabaho noong unang panahon. Pero ngayon, binigyan po tayo ng Panginoon ng pribileyo na maglingkod sa Diyos na buhay. How is your attitude in serving God? Number 1. Number 2. Is your share toward the Word of God remain like a flame or fire? Gusto nating ma-discover ang katotohanan na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya po mga kapatid, katotohanan na isipin natin na tayo ang ating relasyon sa ating Diyos. Hindi po gawa-gawa ng tao. Ang relasyon na yan ay binuksan niya, ang sabi nga ng Panginoon, binuksan niya ang pinto upang po tayo makapasok sa kanyang presensya. At iyan ang pangalawang tanong. Ang pangatlong tanong yung, do you serve God without anyone telling you? Kapag tayo naglilingkod ba, dahil tayo ay itinutulak, dahil po tayo ay pinipilit na maglingkod? Mga kapatid, hindi po ganun. Sabi nga natin, ang panawagan ng Panginoon, hindi po panawagan ng nanay at tatay mo. Ang sabi ng tatay mo, wala ka ng pakinabang, maging pastor ka na lang. Ang pagpapastor po ay isang marangal na gawain. Ikaw ay maglingkod bilang diakono, bilang elder sa church, ay marangal na gawain. Wala ka niyang pakinabang sa bahay na ito. Mabuti pa niya magkuwang ka na lang, mag-elder ka na lang sa church.
o magdikon ka na lang sa church. Alam niyo mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay isang marangal na gawain. Kagalang-galang, hindi lamang sa paningin ng tao dito sa mundong ito, kundi sa paningin ng Diyos. Iyan po ay itinuturing niyang magandang gawain. Noble ang tawag niya ng Panginoon diyan. Ang tawag ng Biblia diyan, noble ambition, noble desire, kagalang-galang na hangarin. Kung kaya, mga kapatid, iyan po ang ating mga katanungan, tatlong katanungan na makikita po natin. How is your attitude in serving God? Pangalawa, how is your zeal toward His Word of truth? It remains? Or like a flame of fire, digging what is the truth? At ang pangatlo, do you serve God without anyone telling you? Mayroon po tayong willingness, kahit hindi po tayo itulak, kahit hindi po tayo utusan, ginagawa po natin ang ating sariling bahagi sa iglesia. Ngayon po, ang ating pong take-away message sa umagang ito po mga kapatid. To find joy in being a Christian is truth. Na magkaroon ka ng kagalakan sapagkat ikaw ay Kristiyano ay katotohanan po yan. To serve the Lord in ministry is grace. Biyaya po ang maglingkod, mga kapatid. Ang paglilingkod po, hindi po ibinibigay sa lahat. Ang sabi nga ng mga pastor, may mga nag-aral niya, may mga nagmasteral pa sa Bible School, pero hindi naman naging epektibo. Pagkatapos ng mga 5 taon sa ministeryo, lumalayas, umaalis, iniiwanan ang ministeryo. Alam mo mga kapatid, ang panawagan ng Panginoon, sabi ng Biblia, kapag ang panawagan ng Panginoon ibinigay sa iyo, iyan po ay hindi mo pagsisisihan. Hindi mo yan pagsisisihan. Hindi mo yan pababayaan. Hindi mo yan i-abandon na sapagkat ikaw ay tinawag ng Panginoon. Hindi mo yan tatalikdan sapagkat po yan ay binigay sa iyo ng Panginoon na iyong legacy. Na iyan po ang magiging gawain mo habang ikaw ay tumatanda sa Panginoon. Kung kaya't mga kapatid, to find joy in being a Christian is truth. To serve God in His ministry is grace. Biyaya po mga kapatid ang maglingkod sa uwasan ng Panginoon. So mga kapatid, sa puntong ito, nais ko po kayong anyayahan na manalangin mga kapatid. Ipanalangin natin kung mayroon man sa ating mga nanonood na mga subscriber na nanonood na sila po ay hindi pa mananampalataya. Ang ating pong gagawin ay tanggapin lang natin ang Panginoon. Tanggapin natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Sabihin natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Hindi na po isa-isahin. Napatawarin po tayo at bigyan natin ng laya ang Panginoon na gumawa sa atin. Hayaan natin ang Panginoon ay tayo ipaguhin. At iyan po ang hinihingi ng ating Panginoon. Tayo po manalangin. At kung kayo ay nais sumunod sa panalangin ito, sundan nyo na lang po. Panginoon namin Diyos, ako po'y nananalangin sapagkat noong una ay hindi ko po kayo kilala. Pero po dahil sa panahon ito po, ay unti-unti ko kayo nakikilala. Ayaw mo po, Panginoon namin Diyos, ang gumawa ng kasalanan. Lord, patawarin mo ako sa aking mga nagagawang kasalanan. At hayaan mo, Panginoon namin Diyos, na ikaw ay aking mapaglingkuran mula ngayon. Patawarin mo ako, Panginoon namin Diyos, sa aking mga kasalanan. Hayaan mo, Panginoon, na ako'y pangunahan sa aking mga lakad, sa aking mga balakid sa buhay. At binibigyan kita, Panginoon, ng karapatan na maging leader ng aking buhay. At Panginoon namin Diyos,
sa nalalabing panahon ng aking buhay na ito, sa mga huling araw na ito, Panginoon namin Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ay aking maging Diyos na buhay. Mula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at pangunahan mo ako. At baguhin mo ako sa aking mga lakad na maaring hindi nakakapagbigay lugod sa iyong harapan. At sa mga kapatid na ganun ang ninanais ng kanilang mga puso, isipin mo lamang na sa iyong dalangin na yan, Panginoon, mga kapatid, sino ka man na andiriyan nakikinig, kung ganun ang laman ng puso mo, isa-isip mo at isa puso mo na ang iyong ginawa ay totoo. At unti-unti, magkakaroon ka ng desire sa salita ng Panginoon. At tayo ay manalangin ng ating pagtatapos. Dakilan Diyos, marami pong salamat sa aming mga dalangin na ito. Lord, marami pong salamat sa biyaya ng paglilingkod namin sa inyo. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa araw-araw at ibigay mo sa amin ang aming mga pangailangan, mga pagkain sa araw-araw. Banal na presensya at pangunguna sa aming mga buhay na magagawa namin ng anumang bagay na maaari makapagbigay kapurihan sa iyong banal na pangalan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga ginagawa kapag kami saan na hindi nakakapagbigay loob sa iyo. Lord, i-preserve mo ang buhay ng bawat isa ng aming mga kapatiran na nabibilang sa Journey Community Church. Linisin mo po, Panginoon, ang kanilang mga katawan laban sa anumang infeksyon ng coronavirus, Panginoon. At Lord, bigyan mo kami ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng magandang kalusugan. At Panginoon mo, matuto kaming sundin, Panginoon, ang government protocol. At matuto kaming igalang sila sapagkat ang nais nila ay sa kabubuti ng sambayanan. Marami pong salamat, Panginoon, sa aming ministeryo na patuloy mong binibigyan kami ng encouragement, binibigyan kami ng karapatan na pumasok sa iyong trono. Idinadalain ko, Panginoon namin Diyos, ang aming mga kapatiran na patuloy na sila ay nagninegosyo. Idinadalain ko, Panginoon, ang Lysol sa Tipulo. Bindisyonan mo po, Panginoon namin Diyos, ang ginagawa nila. Na ito, Panginoon, ay maging instrumento ng kanilang everyday sustenance sa kanilang pangailangan. Pangangailangan ng material na bagay. Ganon din ang negosyo, yung baluan ng empanada, idinadalangin namin patuloy, Panginoon. At ang sino pa man na mayroon hanap buhay, idinadalangin namin, nagabayan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pagpasok at pag-uwi mula sa kanilang trabaho. Nga ang coronavirus ay iwaksi mo po, Panginoon, sa kanila. Ilayo mo sa kanila upang sila po, Panginoon ng Diyos, ay magkaroon po, Panginoon, ng malusog na pangatawan. Alam po namin na iyong ipipreserve ang kanilang mga buhay, Panginoon, upang maging instrumento, daluyan po, Panginoon, ng iyong pagpapala. Panginoon, dinadalangin namin ang buong leadership ng Iglesia na patuloy mong i-encourage na sa kabila ng pagsubok na ito, alam po namin ang pagsubok na ito ay pansamantala lang, matatapos din ito, Panginoon. At idinadalangin namin, Panginoon, ito sa pangalan ng Panginoon Kristo, namin, Panginoon, tagapagligtas. Amen.
Naway na bless po tayo sa kakatapos lang ng message. Hindi pa po dyan nagtatapos. Meron po tayong tinatawag na breakout session. Ano nga po ba ang breakout session? Ang breakout session po is dito pwedeng i-share ang mga natutunan natin sa kakatapos lang ng message. Dito din po sasagutin ang ating breakout question na ibibigay maya-maya lamang. Paano nga ba makasali sa ating breakout session? Per small group po ito, kaya kung hindi ka pa kabilang sa isang small group at gusto mong makabilang sa ating breakout session, just comment me down below. Meron pong team na mag-a-assist sa'yo. Kung napanood ka ng mensahe natin ngayong araw na ito, sila po ay mag-chat at sasamahan kayong sagutin ang ating mga breakout questions. Pero, pwede nyo rin po itong gawin kung sino ang kasama nyo nanonood ngayong araw. Ngayon, tumako naman po tayo para sa ating tithes and offering. If you still want to continue to give for our tithes and offering, just feel free po to send your tithes and offering in the link.